Ang i-share ko ngayon ay patungkol sa pangasiwa sa urinary tract infection ni Dr. Garrissey. Hinihikayat ko kayo na mag-subscribe sa kanya dahil marami tayong matutunan na gabay sa kalusugan sa kanyang mga video. Mag-subscribe rin kayo sa akin dahil sa bawat video patungkol sa mga kalusugan ay nagbibigay ako ng epektibong herbal na magamit sa first aid. Pag sinabi natin first aid ay pansamantalang lunas habang wala pang doktor o kaya na-check up na ng doktor, wala lang pambili ng medisina o kaya nakabili ng medisina at naubusan o hindi sapat ang pera na ibinili. O kaya naman ay nanirahan tayo sa malayong lugar, ang iba sa atin nakatira. At iba naman sa atin ay nahihirapan pambili ng mga maintenance, lalo na sa mga senior citizen. Kaya ako nahikayat na magbahagi sa vlog ng mga herbal na aking nalalaman. Ito rin ang natutunan ko sa pagseminar ko ng Barangay Health Auxiliary Volunteer sa Barangay Telegrafo, Tulusalit sa panahon ni Manak Rising, panahon pa yun ng martial law. Ito ang vlog ni Dr. Garrissey. Bukas ay pagdiriwang natin ng araw ng mga ina. Ito po yung Mother's Day. So binabati ko muna lahat ng mga nanonood sa atin na ina, yung mga magiging ina pa lang at yung gagawing ina pa lang. So Happy Mother's Day po sa inyo. At ngayong gabi po ang pag-uusapan natin ay isang sakit na pangkaraniwan sa mga kababaihan at nangyayari din sa mga kalalakihan. Napili ko pong pag-usapan ngayong gabi ay ang tungkol sa tinatawag na UTI. Ayan. Aba, marami sa inyo. Doc, may UTI ako. Pero ano ba ang ibig sabihin ng UTI? Alam niyo po ba na pag pinag-usapan ng UTI, galing sa salitang urinary tract infection. So pag sinabing urinary tract, siguro importante maintindihan muna natin kung ano yung urinary system. So, sa salitang urinary system, ay siyempre may kinalaman sa urine, ihi. So, ginagawa yung ihi doon sa kidney, dumadaan yan sa tubo na tinatawag na ureter, papunta doon sa pantog o urinary bladder, kung saan naiipon ang ihi. Pag puno na ang ihi sa pantog, nakakaramdam na tayo ng pag-ihi. At meron niyang step by step kung papansin niyo, kidney, ureter, urinary bladder, tapos yung urinary bladder, yung tubo para lumabas naman yung ihi, yung mismong labasan na ang tawag urethra. So, mahalagang pag-usapan to. Bakit? Kasi pag sinabi nating UTI, pwede mangyari yan dun sa apat na parte na binanggit ko, mula dun sa bato, kidney, dalawa yan, so kidneys, ureter, so ito yung kidney, meron niyang tubong papuntang pantog, ang tawag doon, ureter. Dalawa yan, ureters. Pupunta yan ngayon doon sa pantog. Ang tawag natin doon, urinary bladder. Doon naiipon yung ihi. At pag puno na yan, ang pantog ay gawa sa muscle, kusa yan na pipiga para ilabas yung ihi. Doon naman sa maikling tubo na tinatawag na urethra. So, sino ba madalas magkaroon ng UTI? Mas mataas ang tsansa na magkaroon ng UTI ang mga babae kaysa sa mga lalaki. Bakit? Kasi maikli ang kanilang urethra. Ano yung urethra? Yan yung tubo na kung saan mismo labasan na mismo ng ihi papunta doon sa pantog. So ang babae, puson. Andiyan ang urinary bladder. Tapos yung maiksing tubo na yan, yung mismong labasan ng ihi, ang tawag urethra, maiksi. Sa lalaki iba, mas mahaba ang tinatawag na urethra. So, mula doon sa pantog ng lalaki, may lawit yan. So, dadaan pa doon sa lawit, tapos nakalalabas. Ngayon, anong kinalaman nung
maikli o mahaba yung urethra. Yung impeksyon, mas nahihirapan umakyat kung mahaba yung kanyang aakyatin. Ang tawag doon sa impeksyon na nandun sa labas, pumapasok pa loob, ang tawag ascending infection. Ascending. Bakit ascending? Umaakyat. Ngayon, ang tanong, paano kung nagkaroon ng UTI? May kinalaman yan sa labas. So, ang ating ihi, sterile yan. Walang mga bakterya yan eh. Kung may bakterya man yan, yung mga good bakterya. Pero yung mga bakterya sa labas, pumapasok mula doon sa butas kung saan lumalabas yung ihi. Sa mga babaihan, kadalasan, ang isa sa dahilan ay ang maling paghugas. Mamaya tatalakayin natin yan. Ngayon, ano muna ang pwedeng maramdaman ng isang taong may urinary tract infection? So, nabanggit ko kanina, di ba? Iba-ibang parte, mula sa bato, sa daanan ng ihi, na ureter, dun sa pantog, at dun sa may mismong urethra o labasan na ng ihi. So, kung iba-ibang location yan, iba-iba rin ang pwedeng maramdaman, di ba? So, ano muna yung pangkaraniwan? Siguro pangkaraniwan itong mga sumusunod, no? Number 1, napansin nyo, ing-ihi ka. Talagang ing-ihi. Pagdating mo naman sa CR, konti lang ang iniihi mo. Pero ing-ihi, kala mo punong-puno ang pantog mo. Pangalawa, may parang mahapdi na parang gumagasgas na parang mainit na nararamdaman nyo pagpalabas ng ihi. Meron ba sa inyo nakaramdam yan? Pangatlo, napansin mo madalas kang umihi pero paunti-unti. Pang-apat, pansinin mong ihi mo para maulap. Ang normal na ihi ay kulay straw. Pag sinabing straw, kung kumuha ka ng isang bote, lagay mo ang ihi mo doon, kung boteng clear. Dapat, kung ito yung bote, may hawak kang dyaryo o libro dyan sa likod mo, nababasa mo yung mga letra. Yan ang normal na tinatawag na kulay ng ihi. Straw. Saka malinaw. Pero pag napansin nyo, naglagay ka sa isang botelya ng ihi mo, at hindi mo na mabasa yung letra na nandun sa likod, ibig sabihin yan, cloudy. At yan ay maaring indication ng infeksyon. So, yung iba naman, pag umihi, mapula, parang pinaghugasan ng isda. O kaya, pwede rin naman na parang may bahid ng dugo. Yung iba naman, dadaing na masakit ang puson. So, pag-usapan natin, paano mo malalaman, base sa nararamdaman nyo, kung anong parte ng inyong urinary tract system ang mayroong impeksyon? Simple lang po yan. Kailangan maintindihan natin to. Basic po ito eh. Kasi madali lang magreseta ng gamot, pero gusto natin bilang pasyente, maintindihan natin, ano ba itong nararamdaman ko? Saan parte? Number 1, pag ang problema o ang impeksyon ay nanggagaling sa bato o kidney, ang taas ng lagnat ng pasyente. Pagkatapos, masakit ang balakang. Kaya sinasabi, binabalakang ako. Pero ang tawag doon, flank pain. So, ganito po yun, no? So, ang sumasakit kadalasan, pag ang problema ay doon sa kidney mismo ang infeksyon, dito ang masakit. Sa taas ng puwet, dito banda. So, pwedeng kaliwa o kanan, nangyayari po yan. Pero minsan, muscle pain naman yan, so dapat masuri natin, no? Simple lang naman pasuri ang infeksyon sa ihi. Ngayon, bukod doon, ano pang mararamdaman? Masakit yung dito sa may likod, mataas ang lagnat. Minsan pag ihi wala ka naramdaman, maaaring mainit, minsan masakit, pero kadalasan sumasakit yung kanyang likod o flank pain na tinatawag. Kung ang problema ay nandun sa daanan ng ihi, mismo yung tinatawag na ureter, ang maramdaman mo dito naman sa harap. Dito sa harap ng parang itaas ng puson. Parang masakit. Okay. Kung ang problema naman o infeksyon ay nandun sa may urinary bladder, ang sumasakit yung puson. Para kami menstruation. Yung mga lola na nanonood sa atin, baka hindi nyo na alam kung anong nararamdaman pag may dysmenorrhea. Yung sumasakit ang puson pag may regla. Matagal na po yun siguro. Kasi matagal na kayong walang regla. Tapos, kung ang problema naman ay dun sa may mismong tubo na labasan na ng ihi, ang maramdaman nyo, mainit, mahapdi, makirot, putol-putol ang ihi at paunti-unti. So, ngayon, kung may nanonood sa atin ngayon, Dok, pag ihi ko masakit, tatanungin ko, sumasakit ba yung likod mo? Ay, wala po yung pag-ihi lang. Ibig sabihin niya ng impeksyon nandoon sa tinatawag na urethra. Urethritis ang tawag. Pag sa urinary bladder, ang impeksyon ang tawag cystitis. O, kita niyo mga pangalan, no? Kung ang problema naman ay nando sa bato mismo, sa kidney,
Pyelonephritis ang tawag. So, maraming itis. Ibig sabihin kasi ng itis, may infeksyon, may pamamaga, may kirot, mapula. Yan ang ibig sabihin ng itis, inflammation. So, okay po ba lecture ko? Kaso hindi ko alam kung may nanonood sa atin. Hindi ko nakikita. Meron o. Kung meron pumalakpat man lang, pumalakpak yan. Yan. Kunwari lang. Kung ilan man kayo nanonood, sana ma-enjoy nyo itong paliwanag na to dahil madali po magpunta sa doktor. Madali kayo resetahan ng gamot, magpa-urinalysis. Pero sana maintindihan nyo ito, ha? Yung ibang doktor, pinapaliwanag naman. So, sana makinig kayo, ha? Then, ano pa? Ano po ang mga kadahilanan? Yan. Ano ang mga dahilan bakit nagkaka-UTI ang isang tao? Babae man o lalaki? Ito po, iisa-isayin natin, ha? Mahaba-habang discussion ngayong gabi. At gusto ko dahan-dahan para maintindihan nyo po. So, ano mga kadahilanan? Number 1, sa babae, ang pinaka-common na dahilan, masakit man sabihin, ay yung hindi marunong o mali ang paghugas. Ano ibig sabihin nun? Dumumi po kayo. Tapos, instead ng hugas nyo palayo po sa puwerta, ang ginawa nyo, kinayod nyo paharap papuntang puwerta. Yung dumi, marami pong bakterya yan. At ang number 1 na bakterya dyan ay yung tinatawag na E. coli, Escherichia. Ang pangit ng pangalan, no? Escherichia coli. At pag ito ay napunta sa inyong puwerta, madali po kayong umakyat yan at madali magkaroon ng infeksyon sa puwerta. So yan ang unang nalaman, yung maling paghugas. So ano pa? Pwede nagkaroon din kayo ng infeksyon dahil sa sexual intercourse, yung tinatawag na cystitis o yung honeymoon cystitis. Yung mga medyo siguro, nung kainitan, gigil pa, nasobrahan. Pwede po mangyari yan. Pero, nangyayari din po yan sa mga hindi naman common o hindi naman madalas na makipagtalik. Sa anumang dahilan, maaaring nagkaroon ng mga injury or naka-introduce ng mga bakterya na pwede mag-cause ng infection sa inyong tinatawag na urinary bladder. Ano pa? Ito pa, matindi. Mamaya ipapaliwanag ko, magugulat kayo. Marami sa inyo yata naglalagay pa ng polvo. Para mabango siya, lagay natin ng polvo. Yan, bawal po yan. Nag-common cause yan ng mga candidiasis o mga infeksyon due to fungal infection. So usually, ang diagnosis, napakasimple, no? Ang diagnosis, number 1, urinalysis. Pa-examine lang po kayo ng ihi. Pag in-examine po yung ihi nyo sa laboratorio, titingnan doon kung may red blood cell, kung may white blood cell, kung may pus cell, tine-check yung protein, yung protina, kaya pag nakakita kayo ng protina sa ihi, ibig sabihin may infeksyon o kaya meron kayong mahinang kidney, mahinang function. So, chine-check din yung acidity ng ihi. Ang vagina ay dapat acidic. Protection yan. Ang urine, talagang slightly acidic. Kaya nagtataka ko, minsan may pasyente, Dok, acidic yung ihi ko. Sabi ko, natural naman na acidic ang ihi. Kasi ang acidity ng ihi, nagbibigay ng proteksyon para hindi pagbahayan ng bakterya. Kaya nga pag may infeksyon sa ihi, sa aking practice, nagbibigay ako ng mga vitamin C sa pasyente. Ascorbic acid, o kaya yung mga sodium ascorbate, sodium, kung ano-ano mga vitamin C na pwede magpataas ng vitamin C nyo, proteksyon din yan laban sa urinary tract infection. So, ano pang diagnosis? Bukod doon sa urinalysis, may mga pasyente na pina-examine ng ihi, nakita may infeksyon, binigyan ng antibiotics. May kirot, binigyan ng para sa kirot. Pero pagkalipas ng 1-2 linggo, masakit pa rin. Kaya minsan, ang doktor mag-a-advise sila ng mga ultrasound. So, ang ultrasound, CT scan, or MRI ay mga procedure na ginagawa para malaman yung structure, yung mismong kidney nyo, kung kumusta, yung inyong daanan ng ihi, at tinatawag na ureter, saka urinary bladder. Tinitingnan yung structure. Ibig sabihin, meron po bang nakaharang doon? Common yan sa mga may bato sa bato. Bato sa bato na humaharang sa daanan ng ihi. Pwedeng pagmulan ng infeksyon. So, ultrasound, pwedeng MRI, CT scan. Sa ultrasound, may tinatawag na KUB ultrasound. Yung KUB, ibig sabihin yun, kidney, ureter, and bladder. Yan yung KUB. Yung ibang doktor, maaring i-advise na yung may pangpakulay, contrast media, para mas ma-visualize.
Ibig sabihin, nagdududa ang doktor, baka meron structural deformity like constricture, yung mga kumipot yung daanan ng ihi, nangyayari yan. Pag ganun po ang sitwasyon, kailangan po ng surgical operation. Yung iba naman, maaaring mag-advise ng cystoscopy. Ano yung cystoscopy? Doon sa mismong daanan ng ihi, may papasok na maliit na parang ballpen. Tapos sa dulo nun may lente. Minsan nakikita doon kung merong mga problema sa daanan ng ihi hanggang umabot ng pantog. So ginagawa din yon. Lalo na sa mga kalalakihan, kung meron kayong prostate enlargement, maaaring yung pamamaga ng inyong prostata ang dahilan kung bakit hindi kayo makaihi ng maayos. Ngayon, kung hindi kayo makaihi ng maayos at yung inyong pantog ay punong-puno ng ihi, ang tawag residual urine. Pag sinabing residual, mga tirang ihi. Ihi ka ng ihi, hindi mo naman nalalabas lahat na may natitirang ihi. Yung natitirang ihi na yan o residual urine ay madaling pag-multiplyan o pagdamihan ng bakterya. So, yan po yung simpleng paliwanag. So, sana naintindihan nyo po. Ngayon, ano po yung mga risk factor? Ano ba yung mga pwedeng magbigay sa'yo ng ganitong problema? So, isa-isahin ko, Number 1, mga babae. Pag babae ka, yung tinatawag na anatomy o yung likha ng Diyos sa tubo ninyo ay maikli. So, number 1 yon. So, sayo sa gusto, talagang ganon. Number 2, babaeng nag-menopause. Pag ang babae nag-menopause, mas prone po sila na magkaroon ng UTI dahil ang estrogen ay nagbibigay din ng proteksyon laban sa infeksyon. Ang ganda, no? Estrogen, proteksyon laban sa infeksyon. Okay. Ngayon, sexual activity, natural, mas sexually aggressive, mas may chance na magka-UTI, lalo na kung nahawaan pa tayo ng mga sexually transmitted diseases like syphilis, gonorrhea, herpes, at iba pa. Then, yung gumagamit ng mga birth control. Yan, mga babae na gumagamit ng mga birth control, either pills, o yung mga gumagamit ng spermicidal, o yung gumagamit ng mga diaphragm. Ito yung mga ikinakabit, no? So, pag meron kayong mga ganyan, dapat regular ang check-up nyo sa inyong OB-gynecologist, lalo na kung mga may IUD, para masubaybayan kung may nag-uumpisa na po mga infeksyon, malinis at maayos at mapalitan agad yung device na inilagay sa inyo. Then ano pa? So far, okay po ba ang paliwanag ko? Oh, Lola, makinig ka, Lola. Happy Mother's Day po, Lola. So ano pa? Urinary tract abnormality, yung mga pinanganak na may congenital problem doon sa structure ng kanilang urinary tract system. Blockage in the urinary tract. Ano ibig sabihin ng blockage? Number 1, kidney stones. O yung mga taong mataas ang uric acid. Marami akong pasyente, mataas ang uric acid, kinalaunan, dinadialysis. Bakit nangyari yon? Kasi pag mataas ang uric acid, chance na magkaroon ng bato sa inyong bato ay malaki. Once na nagkaroon ng bato sa inyong bato, ang ihi ninyo na apektuhan, tumataas ang creatinine, ang function ng kidney humihina hanggang sa humantong sa dialysis. So yung mga nakikinig po ngayon, lalo na yung mga tumador, so makinig po kayo, importante to. Then, suppress immune system. Pag mababa ang immune system nyo, madali ka rin magkaroon ng UTI. Common nito nakikita sa mga pasyenteng diabetic. So yung mga diabetic patient, pag mataas ang inyong sugar, bumabagsak immunity nyo, madali ka mag-UTI, at ang hirap gamutin ang inyong urinary tract infection kung ang inyong sugar ay napakataas. Bakit? Gustong-gusto ng bakterya yung tamis Diyan sila nagmumultiply Yan, di ba, madalas natin marinig, pag may cancer, wag kumain ng matamis, kasi ginagawa nilang source of their fuel or energy ang matatamis. Catheter use. Yung mga senior citizen na hirap umihi, o kaya hindi makaihi, linalagyan ng catheter. Once na linagyan kayo ng catheter, may danger o may panganib na magkaroon din kayo ng UTI. So dapat, kung maaari, ako, ang advice ko, every 2 weeks, hindi 2 months, every 2 weeks, pinapacheck, pinapalitan yung catheter. Yan yung pinakamatagal, 2 weeks. Kung kaya ng 7 days, palitan na, mas maganda. So yung mga nakikinig na may kasamang naka-catheter, huwag tayong magtaka kung meron yung mga infeksyon, lalo na kung hindi napapalitan ng mahabang panahon ang kanilang catheter. Ano pa? Mga urinary procedure. May mga procedure na ginagawa
mga instrument na pinapasok na minsan yung nagiging dahilan din ng infection. So, pag ganon, dapat pumunta sa doktor, pa-check nyo kagad. Ngayon, anong nakakatakot? Anong nakakatakot kung ikaw ay may UTI? Well, mabilis namang gamutin yan. Antibiotics lang yan. Tuwing minsan nga, ang ating immune system, kusang gumagaling tayo maski walang gamot. Painumin mo lang ng maraming tubig, maaring gumaling na yan eh. Pero, anong delikado? Kung kayo po'y madalas na magkaroon ng UTI, yung tipong sa isang taon, mga higit sa 4 na beses ka magkaroon ng urinary tract infection. Delikado yan. Kung sa 6 na buwan naman, higit na 2 beses nagkaroon ka ng UTI sa loob ng 2 buwan. Anong delikado? Ito po ang delikado. Pag meron po kayong recurring, ibig sabihin paulit-ulit na UTI, o maski na anong infeksyon, at kayo'y umiinom ng antibiotics, dumadating yung time na nagkakaroon ka ng drug resistance. So, ibig sabihin, yung gamot na iniinom mo dati, nung last month, ininom mo, ngayon ininom mo, parang wa-effect na. Bakit? Nagkakaroon ka ng drug resistance na nakikilala ng bakterya yung iniinom mo na gamot hanggang sa nag-mutate yan. So, kailangan mo mas malakas na antibiotic. Kaya, sa isang banda, maganda rin yung mga drugstore na hindi nagbebenta ng mga antibiotics na walang reseta ng doktor. Kasi nababantayan kayo eh. Hindi yung tira lang ng tira eh. Ito, ininom ko last year, inumin ko ulit ngayon. Hindi pwedeng ganon. Bababantayan yan. Ngayon, may mga laboratory, dagdag ko na rin to ha, may mga laboratory na pag nagpa-urinalysis ka, pwede mo nang isama yung tinatawag na urine culture and sensitivity testing. Ang ganda nito, pag-usapan natin maigi to ha, panay-urinalysis ka. Pagdating mo sa doktor, nakita may infeksyon. Eh di yung doktor, reseta ng gamot, tapos. Ngayon, paano ko malalaman bilang doktor kung yung gamot na rineseta ko sa inyo ay sapul yung bakterya mo? Kayang patayin yung bakterya mo? Paano ko malalaman? Ang pinakamaganda, magpa-urine culture and sensitivity testing. Urine culture and sensitivity testing. Yung ihi nyo, dadalhin nyo sa laboratorio, kukulture nila, papatubuin nila kung ano man yung bakterya na nandun sa ihi mo. Mga usually, 1 linggo yan. After 1 week, na nandyan na yung bakterya, mismo yung laboratorio, maglalagay ngayon ng mga kung ano-anong antibiotics para mapatay yung bakterya. Kaya paglabas ng resulta ng blood test, ng urine test nyo, nakalagay, ito yung bakterya at ito yung mga antibiotic na papatay dyan sa walang hiya na yan. So, ngayon, ang tanong, di ba mas maganda yung ganon kaysa yung parang nagtsachamba-chamba tayo? At isa pa, marami sa inyo nakapagpa-urinalysis pero waso-waso. Ano ibig sabihin nun? Bara-bara, tira-tira lang. Alam mo ba, ang tamang urinalysis dapat ganito. Pagkagising sa umaga, ang pinakamaganda, yung unang ihi mo sa umaga, midstream. Ano ibig sabihin ng midstream? Hindi yung unang labas. Yung kalagitnaan ng labas ng ihi mo, yun ang kinolekta mo sa isang malinis na container at dinala mo sa laboratorio sa loob ng 1 oras. Yan ang hindi nyo alam. Eh paano kung alas 8 ng umaga, umihi ka, linagay mo sa container, isang malaking garapon. Dinala mo sa laboratorio alas 12 ng tanghali. Patay tayo dyan. Magbibigay po yan ng maling resulta. Tandaan nyo po yung sinabi ko, dahil hanggang ngayon, sigurado ko, marami sa inyong nanonood ngayon na hindi alam yan. Nakamaganda yung ihi sa umaga. Kung di natin kaya ihi sa umaga, okay lang. Pumunta ka sa laboratorio, doon ka na umihi. 1 oras lang, yun ang pinakamaganda. Kumbaga, sariwang-sariwa ang ihi nyo. Di ba? Di ba mas maganda yun, di ba? So para ba may natuturo ba ako sa inyo? Sana man lang naintindihan nyo at i-share nyo naman to. Kasi ang habol ko dito sa Gabay sa Kalusugan, turuan ka. Pero pwede bang ikaw lang? Turuan mo rin yung kasama mo, kaibigan mo, kumari mo, kamag-anak nyo. I-share nyo lang yung video, bahala na sila kung magustuhan nila o hindi. Pero sure ako, papaputol ko lahat ng buhok ko. Sure ako, yung iba sa inyo ngayon lang narinig yung mga pinaliwanag ko ngayong gabi. I hope tama ako. Sana. Okay. So, ano ngayon ang mga iba pang complication na da-damage ang kidney? So, dahil sa paulit-ulit na UTI, nagkakaroon ka ng permanent damage sa kidney. So, magtataka ka ba bakit ngayon mahina kidney mo? Unang-una, edad nyo. Dahil sa edad, humihina kidney.
Pangalawa, hindi ka uminom ng tubig. Tamad ka uminom ng tubig. Sasabihin mo, nalulunod ako, Dok, sa tubig. So, ano pa? Pwedeng high risk sa babaeng buntis na magkaroon ng UTI, high risk na maapektuhan ng bata. Nagkakaroon ng mga congenital low birth weight. Ibig sabihin, pinanganak yung bata, maliit. Less than 3 pounds. Parang maiwasan naman pala yung problema kung nag-ingat lang yung nanay. Di ba? Ano pa? Urethral narrowing. Dahil sa paulit-ulit na infeksyon, yung daanan ng ihi kumipot. Ala. Di paano yan? Operation. Walang gamot para bumuka yun kung kumipot na siya. Parang yan parang yung wire ng mga kuryente, di ba? Pag luma na, matigas na, marupok na. Di ba, napapalitan natin yung mga electrical. Pero paano naman yung ating ureter? Hindi napapalitan yan. Yung urethra, hindi rin napapalitan. Sepsis. Ito, pinakamatindi na pwede mangyari. Dahil sa UTI, namatay. Dok, namatay dahil sa UTI? Posible. Bakit? Nagkaroon ng infeksyon din sa dugo. Ang tawag septicemia. So, infeksyon yan, hindi lang sa dugo, kundi sa buong katawan, hanggang spinal cord, pwede magkaroon, no? So, itong mga pinag-uusapan natin, akala nyo, UTI lang yan. Meron akong amoxicillin, meron akong cotrimoxazole. Aba, hindi na tumatalab ang amoxicillin, ampicillin ngayon. Kailangan mas malakas na yung sandata na ginagamit panlaban sa UTI. Yan. So, ngayon, alam nyo na, dami ko sineshare sa inyo, Okay. Ano pa? Prevention. Ito na. Sa prevention, mahalaga to. So, number 1, pinaka-common na naririnig natin, uminom ng maraming tubig. Dok, pwede ba ako uminom ng buko juice? Pwede ba ako uminom ng mga cranberry juice? Pwede. Pero maski tubig lang, pwede na rin. Yung nga lang, ang tao, pag uminom ng buko juice, kaya ng 1 litro. Pero pag tubig, 1 baso, parang hirap na hirap. So, pwede ka rin mag-buko juice. Dahil ang buko juice, meron parang diuretic effect yan. Yung parang ihi ka ng ihi na ilalabas mo. Pwede rin ng cranberry. Ako, pinapayo ko yung cranberry juice. May mga nabibiling cranberry capsule. Ayan, okay yan. Protection yan, maganda yan. But hindi yan pamalit sa antibiotics. Kung talagang matindi yung bakterya, kailangan mo talaga antibiotics. Lalo na kung ang urinalysis mo, pus cell, 25 to 40,000. Red blood cell, lampas tayo ng mga Gs. Tapos WBC, lampas ng Gs. Ayan, kailangan na natin bigyan ng malalakas na antibiotic pag ganyan to avoid complication. Then, what else? Paghugas, yung sinabi ko, mga misis, pag naghugas kayo, wipe mula pa harap papuntang likod. Hindi pwedeng puwit papunta sa ari. Dapat palta talikod. Importante yan. Huwag gagamit ng sabon. Nako, yung mga iba sa inyo, bago gagamit kayo ng mga sabon, masama po yan. Nawawash out mo yung acidity ng vagina. Okay? Ang isa tinuturo ko, gumamit ka ng sugarcane vinegar o kaya gumamit ka ng apple cider. Ayan, pwede. Gawin nyo, 1 cup full, ihalo nyo sa 1 tabong tubig. Sinasabi kong cup, yung takip. So, isang ganon, halo nyo sa 1 tabo na tubig na yung maligam-gam. Huwag kayong gagamit ng dato puti. Yan mga yan, basic lang na payo yan na pwede makatulong. No? Pag naiihi, umihi. Iwasan kumain ng maalat. Bakit? Pag kumain ka maalat, di ka masyado makaihi. Lalong hindi mo malabas yung mga bakterya. At yung alat na yan, ang daming kalaban yan. High blood, masama yan. Kidney problem, masama yan. So, iwasan na natin yung mga maalat, Then make sure pag naiihi, umihi ka agad. Huwag magpipigil. Marami po mga pasyente ko, mga driver ng Grab. Dok, kasi nasa kalye, nasa EDSA ako, minsan traffic, napipigil ko ihi. Wala tayong magagawa. Maghanap ka ng pinakamalapit na gas station. Yan. Mga babae, naku, nandidiri ako umihi doon, ang dumi-dumi. Pigilin mo ng pigilin, may UTI ka. Takpan mo lang ilong mo, pikit mo mata mo, magwiwi ka, tapos na yan. Tapos na yung chance na magkaroon ng UTI. Ano pa? Yung mga feminine products, feminine wash, pwede naman. Basta yung mga binabalik yung asim ng vagina. Ano pa? So, yung mga diniscuss ko kanina, kung may mga gumagamit sa inyo mga pills, mga contraceptive pills, o kaya yung mga gumagamit ng mga device para maiwasan ng pregnancy, make sure magpa-check po sa inyong doktor para po maagapan natin ang posibilidad na magkaroon ng infeksyon.
Okay, so natapos na natin ang discussion tungkol sa urinary tract infection. Ang hindi nabanggit ni Dr. Garisi patungkol sa sanhi ng UTI ay itong pag-inom ng mga soft drinks. Ako, na-experiencehan ko rin ito. Sa kainom ko ng soft drinks, Coke, itong Pepsi, ay nagkaroon ako ng UTI. Ang binabahagi ko lamang yung aking mga eksperyensya. Ang mabisang herbal na magamit sa first aid sa UTI ay itong serpentina. Kumuha ng 5 malapad na dahon nito, hugasan, at kumuha ng 1 cup na mainit na tubig at ibabad. Paglamig ay inumin hanggang 5 araw. 1 time a day. Kung malala ang infeksyon, ang ginagawa ko 3 times a day. At minomonitor ang dugo na hindi bumaba. Kasi ang side effect nito, bumababa ang dugo at baka naman ma-hypotension. Ang ginagawa ko naman, uminom ako ng ferrosulfate. O kung wala, kumuha ko ng siling labuyo at kalahati nito, ginugunting-gunting ko, ihalo sa 1 cup na maligam na tubig at iniinom 3 times a day upang magnormal ang dugo. Yung mentol na panlasa lang. Epektibo naman kasi naranasan ko ito nung nagka-UTI ako. At magpa-check up din sa doktor. Ang herbal ay first aid lang. Huwag kayong mag-isip na ito ay panglunas. Minsan lang natatamaan at gumagaling. Doktor ang magpa-finalize. Tandaan, sinasabi ko sa inyo, ang herbal na itinuturo ko ay first aid lamang.